O eto, iwanan natin yan. Pumunta tayo kay Manang Aimee, mga kababayan. Si Manang Aimee na hindi alam kung saan pupunta. No? Paano naman ho kasi mga kababayan, kahit saan magpunta, alam at bistado yung estilo niya na namamangka sa dalawang ilog. O di ho ba? O pati lakas. Laglag na si Aimee Marcos, mga bossing. Hindi na alam kung saan pupunta eh. Ewan ko, kaya Manang Aimee, no? Bakit nagkakanda habol-habol doon sa maliit na boto ng mga DDS? Iilan na lang ho yan, mga kababayan. Iilan na lang ho yan. Ano? Nagkakandara pa doon sa boto ng mga DDS. O ayan, alam naman ho natin kasi mga kababayan, na yung pahiring-hiring ni Aimee Marcos, kinukuha lang ang loob ng mga DDS. Alam niya kasi, uto-uto yung mga DDS, di ba? Uto-uto kayo? Oh. Alam niya, uto-uto yung mga DDS. Pag nagpahiring ako, kahit paikot-ikot lang yung sabihin ko doon, kahit paulit-ulit yung mga tanong ko, maniniwala sa akin yung mga DDS. Iboboto ako ng mga DDS. Pag itinaas yung kamay ko ni Sara Duterte, pihado, iboboto na ako ng mga DDS. Hindi niya alam, ano? Kaya pala itinaas yung kanyang kamay, yung pala, rest back sa kanya yun. Di ba? Ginaganito nyo kami ha. Ganito ginagawa nyo sa amin ha. Siyempre, yun yung tumatakbo sa isip ni Inday Sara Duterte. Pinapa-imbestigahan ninyo ha, ang aming mga confidential funds, etc. etc. O sige, i-endorso kita. Nakita nyo naman po, nung in-endorso ni BP Sara, si Aimee, umangat na po ba ang kandidatura? Hindi. Ano po? Dahil ang pakay nun, sa nakikita ko ho, mga kababayan, is i-endorso ko to. Kasi, pag in-endorso ko to, aayawan to nung mga sumusuporta sa gobyerno. Aayawan to nung mga loyalista. Matatalo si Aimee Marcos. Kaya yung dalawa na ho na yan, nag-ano na lang yan, nagpa-plastika na lang ho yan. Mga bossing. Ano? Nagpa-plastika na lang ho ba yan? Tingnan nyo naman si Manang Aimee. Biruin mo. Doon sa unang press conference ni BP Sara, ano sinabi ni BP? Sabi niya, pag hindi kayo tumigil, no, sinabi daw sa kanya, pag hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung bangkay ng tatay mo. No, itatapon ko sa West Philippine Sea. Diba, nilulunok ni Aimee Marcos yun. Mga kababayan, ako, sabihin mo sa tatay ko, huhukayin ko yung bangkay ng tatay mo, itatapon ko sa magkakaalaman tayo. Pero si Aimee Marcos, okay lang sa kanya. Ano? Andun pa din ho, hanggang sa ngayon. Sabihan yung kapatid na hindi binigay yung relos, hinihingi nung bata. Akala mo naman yung bata is yung mga tipong 5 taon, 6 na taong gulang, mga kababayan. Kung mag-explain si Inday Sara Duterte doon sa kanyang press conference, 6 na taon, parang ganun lang eh. Alam nyo ba, hinihingi yung relo. Sir, can I have your watch? Parang 6 na taong gulang yung bata. Yung pala, pwede nang gumawa ng bata. Nung hindi daw ibinigay ng ating Pangulo, gusto daw putulin yung ulo ng ating Pangulo. May saltik. Mga kababayan, hindi nyo naman ako masisisi kung ganun ang isipin ko di ba? Biruin mo. National television, alam mo, lahat makakapanood. Bilang isang vice-presidente, sasabihin mo, puputulin ko, gusto ko putulin yung ulo niya di ba? Ay, nako, tapos sasabihin ng mga DDS, matalino si BP. Basahin ko ito, mga kababayan. Aimee, nilaglag na ng lakas. Sabi, wala na. Tuluyan ng nilaglag ng lakas Christian Muslim Democrats, lakas CMD, ang kapatid ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na si Senadora Aimee Marcos sa senatorial slate ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Alam nila mga kababayan, walang pupuntahan si Aimee. At alam nila, mga bossing,
parang kiss of death na din si Amy. Na kapag ka nabahiran ng Amy Marcos, yung ating mga kandidato, lalo tayong lalagapak. Di ba, Ma'am Ophel, Christian Burr at Edgardo Sebienyese, hindi kasi tunay na Marcos si Amy. Totoo ba? Sa National Assembly ng nasabing partido kahapon, inatasan ni House Speaker Romualdez na siya ring pangulo ng nasabing partido ang kanilang mga kapartido na siguraduhin ang panalo ng 11. 11 na lang. No? Dapat sabihin mo na, 10 na lang. Tanggalin mo na din yung bilyar. Oh. Please lang, please. Straight alyansa. Diinan natin lahat sila. Walang iwanan dito. Ang gusto ng ating mahal na Pangulo, they are our true partner. Ako kahit ako, mga kababayan, ay sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ho ako magto-12-0. No? Hindi ho ako magto-12-0. Maaari may iboto ako 5 doon sa alyansa. Pero ang sigurado ho ako, wala ni isa sa PDP. Mga bossing. Yung PDP, ano lang naman gagawin yan? Ano? Araw-araw ginawa ng Diyos, pangangampanya, mga kababayan. Ano? Paulit-ulit siya sabi, ilalabas si dating Pangulong Duterte. Yung mga plataforma de gobyerno nila, ilalabas si dating Pangulong Duterte. Pinapaasa yung mga uto-uto ng mga DDS. Umaasa naman. Hoy, Mark Ramos, sa Setyembre lalabas na ang dating Pangulong Duterte. Di wow. Lalabas na daw. Sabay dadramahan sila ni Bongo. Ang sasabihin ni Bongo, inaresto siya, wala akong sapatos, walang tsinelas, ang lamig-lamig doon. Makita mo yung picture ni dating Pangulong Duterte habang ibinabiyahe doon sa dahig, nakasapatos pa. Hindi ho ba, mga kababayan? Nakasapatos pa. Yung magiging boto ko, malamang meron 5 sa alyansa, pero 0 sa PDP. Wala naman. Tingnan mo nga yung Robin Padilla, na biktima na tayo nun. Di ba? Ano pa kaya yung Ipi Salvador, mga kababayan? Yung Robin Padilla, sabi nagbasa, napakahaba ng English na binasa. Siguro ilang minuto din umabot yun. May 2 minuto. Binabasa yung libro na English. Kadebate si Coco Pimentel. Nung natapos niyang basahin yung English na libro, ano sagot sa kanya ni Pimentel? Napakaganda po ng inyong sinabi. No? Pero hindi po yan at malayo po yan sa pinag-uusapan natin. Diba? Ganyan lang ho sila sa PDP, mga bossing. Ika nga, pinabili ng suka. Sabi ni Sala Pakan, binoto mo si Robin Hood. Mark, di ba? Oo, nagsisisi ako. Bakit ko binoto yun? Di ba, mga kababayan? Hanggang ngayon, matatapos na ang termino. Nasa kalagitnaan na din ang termino ni Robin Padilla. Ano na po ang naipasikat sa atin? Ano na po ang naipangalandakan sa atin? Wala. Meron gustong ipasang bill. Anti-dynasty. Anti-dynasty yung gusto niyang maipasang bill niya. Anak ng tinapa. Nung narinig kay Inday Sara Duterte, 3 Duterte po ang tatakbo sa pagkasenador. Sabi, okay po yan sa atin. No, mas madami po tayong magiging kakampi. Yung gusto niya na maipasang bill, ayaw nung kamag-anak. Ayaw nung magkakapatid-kapatid. Tapos okay, pag Duterte, yung exempted? Di ho ba? Kaya, sorry, PDP, yun, si Marcoleta, nasa PDP. Si Boy, there is no such as West Philippine Sea. Tapos ano pangalan nun? Si Ipe Salvador, mamatay na kayong lahat na mga bumabatikos daw kay dating Pangulong Duterte. Paano mo naman iboboto yung mga yan? Di ba? Yung Jimmy Bondoc naman, sabi? Kapag ka nakabalik si Inday Sara Duterte, wag natin pagbuksan yung mga bumabatikos. Ganun pala kayong
maggobyerno. Kapag ka hindi kayo ang ibinoto, pag hindi kayo ang sinuportahan, re-resbakan ninyo. Ang galing. Kawawa ang mamamayang Pilipino. Di ba? Si Pangulong Bongbong Marcos, alam niya ang Davao, hindi niya baluarte. Pero ano po, pagkatapos ng mautog na Davao, nag-inaugurate ng yung pagbubukas ng kalsada. Pasasabihin ng mga DDS, ano yun, biglang nag-inaugurate nung pagsasaayos ng kalsada? Ano yun, isang araw lang ayusin yung mga kalsada? Isang araw lang gawin yung mga patubig? Isang araw lang naayos na lahat ng dokumento at papeles ng mga kalupaan ng mga magsasaka? Kahit hindi niya baluarte yan, kasama sa pinagseserbisyuhan niya yan. Di ba? Ang paggogobyerno hindi hindi pagganti o pagbawi, mga kababayan. Ang paggogobyerno, kahit ayaw ka nung mga yon, patunayan mo na dapat magustuhan ka nila. Tingnan nyo yung mga yan. Tapos araw-araw na ginawa ng Diyos, makikita natin yung kanilang ipinaglalaban mga kababayan. Panay lang maririnig nyo dyan, mga Duterte. Ililigtas. Ano kayo, Superman? Paulit-ulit kayo doon sa inyong plataforma de gobyerno. Si Duterte. Ipagdasal natin si Duterte, si dating Pangulong Duterte. Anak ng tinapay, yung ipinagdasal nyo. Yung gusto nyo ipagdasal, minumura yung pagdadasalan nyo. Di wow. Good luck sa inyo kung pakinggan kayo niyan. Di ho ba? Manang Amy, mukhang ang hirap ng ipanalo nitong laban mo. Bakit to? DDS ayaw sa kanya. Si Panelo, pati si Maharlika ayaw sa kanya. Si Panelo, si Maharlika, si Roque, ang sabi ni Roque, mangga. Sabi ni Roque, mangga, ayoko sa iyo. Pero dahil sabi ni BP Sara, iboboto kita. Ibang klase, no? Ang paninindigan ni Roque. Ayaw niya, pero iboboto siya kasi nautusan ni BP Sara. Magaling.